sa kanyang panahon. May pagkakataong nasasaktan ng magulang ang anak kapag sumuway sa kanyang kagustuhan. Ito ba ay masasabing kalupitan? Mga kaibigan, narito't pakinggan natin ang naging karanasan ni Jean sa ating dunang sa kanyang panahon. Hindi ba sinabi ko sa'yo, huwag kang lalabas ng bahay, ha? Lalo na't wala ako. Sorry po. Naglaro po kasi kami ni Nanette. Iniwan mo ito bahay para lang maglaro. Ikaw talaga. Ayos na eh. Nagsaing ka ba? Nakalimutan ko po eh. Yeah, dahil sa lakwatsa, nakalimutan mo magsarain. Sinabi ko na sa iyo, huwag mong pababayaan yung mga gawain mo dito sa bahay. Hindi ka pa rin nakinig. Sa susunod, ulitin mo pa ito, lalo ka masasaktan sa akin. Naintindihan mo? Nakita kong malungkot yung anak natin kanina. Paano? Napalo ko. Ay, bakit? Iniwan itong bahay na walang tao. Naninil ako ng mga pautang ko kanina. Ano ba ginawa niya? Nakipaglaro doon sa anak ni Danilo, si Nanette. At dahil doon, hindi rin nakapagsaing. Oh, kaya pala, painin pa lang yung kanin nang dumating ako. Ayun, napalo ko. Ilang beses ko na siya binilinan eh. Pero laging nakakalimutan pagkasama niya yung Nanette. Batang yun talaga, oh. Hindi siya dapat lumaking mahilig sa laro at lakwatsa. Ay, oo. Dahil pag kinalakhan niya yon, magiging tamad yan at irresponsable kahit sa bahay. At yun ang ayaw ko mangyari. Ituloy pa rin natin ang pagdidisiplina sa kanya. Ang pagtuturo ng daang dapat niyang lakaran. Upang huwag niyang hiwalayan yon kahit pa lumaki na siya. Jean, mamaya ka na umuwi. Laro muna tayo. Marami tayong homework ngayon eh. Dapat matapos natin yun. Pwede namang gawin yun mamaya eh. Laro muna tayo. Wala naman tayong last subject eh. Pag nalaman ni Inay o kaya ni Itay na hindi kagad ako umuwi, tiyak mapapalo ako. Hindi nila malalaman yun. Hindi tayo nakakatiyak na walang makakapagsabi sa kanila. Kaya uwi na lang ako. Sobra naman yung mga magulang mo. Masyadong malupit. Para maglalaro lang, di ka papapayagan. Di bale, pag may trabaho ka na, wag mo silang tulungan, pabayaan mo. Ha? Oo, para makaganti ka sa mga ginagawa nila sa'yo. Lucas, Oh, Danilo, bakit? hindi pala niyo pinayagan ng dalagitan niyo na dumalo sa sayawan sa plaza? Oo. Ayaw kasi namin ni Selma na mahilig sa ganung pagkakatipo ng anak namin. Baka mapabayaan niya ang kanyang pag-aaral dahil doon. Oo, minsan lang naman yun eh. Si Nanette nga namin, pinayagan namin. At saka may pasok kinabukasan eh. Mas mahalaga sa amin ang pag-aaral ni Jean. Lucas, huwag kang magagalit ha. Baka naman sobra nyo nang hinihigpitan ang anak nyo. Abay, baka naman magrebelde yun. Doon. Mo Danilo, naniniwala ako na hindi yun gagawin ang aming anak. Dahil ipinaliliwanag namin sa kanya kung bakit namin siya dinidisiplina. Naturo din ng Diyos na disiplinahin ng magulang ang mga anak upang huwag silang maligaw ng landas. Jean, anak, tapos mo na bang gawin ang lahat ng homework mo? Opo, Inay. Bakit po? Maganda ka ng ilang damit mo dahil pupunta tayo bukas sa Charosa mo. Charosa po? Oo, sabi. Bakit
Birthday niya, anak. At may swimming daw. Iniimbitahan tayo. Kaya pupunta tayo. Yes! Masaya yun. Ay, tiyak yun. Dahil magkikita-kita kayong magpipinsan. At dahil wala naman pasok, nagawa mo naman lahat ang dapat mong gawin sa school nyo. Kaya linggo na ng hapon tayo uuwi dito. Kaya mag-ayos ka na ng mga gamit mo. Opo, Itay. Nay, sige po, mag-aayos na po ako. Alam mo anak, hindi naman kami kontra ng tatay mo sa paglilibang mo eh. Pero dapat unahin mo muna ang iyong pag-aaral. Maging ang mga obligasyon mo sa bahay. Dapat sa babae, yung maraming alam sa bahay. Tama. Upang maturuan mo rin ang iyong magiging anak balang araw. O Jean, ano nang plano mo ngayong graduate na tayo ng high school? O, di magpapatuloy pa rin ang pag-aaral sa college. May naipasa na nga akong scholarship dito eh. Ay, dito ko lang mag-aaral. Ako sa Maynila. Mas maganda kasi dun eh. Kinakabahan kasi ako dun eh. Dahil wala naman kami mag-anak sa lugar na yun. Ano ka ba? Kaya mo na kahit ikaw lang mag-isa. Ha? Hindi ba? Gusto mong makalayo doon sa malupit mong mga magulang? Oh, ayun na. Ito na yung pagkakataon mong makalaya at makaganti sa kanila. Kumusta na po yung pakiramdam niyo, Itay? Maayos na, anak. Wala na akong lagnat. Ay, buti naman po. Sa susunod po kasi, huwag niyo na akong susunduin. Kaya ko naman po umuwi mag-isa eh. Nag-alala kasi kami. Baka wala ka masakyan pa uwi dito. Kaya nang hiram siya ng tricycle para masundo ka. Kaso naman po, naulan na naman si Itay. Kaya nagkasakit tuloy. Hayaan mo na, anak. Magaling na naman ako eh. Ang importante, matiwasay kang nakauwi rito. Salamat po, Inay. Itay. Oh, salamat saan? Sa malasakit niyo po. Siguro kung nasa Manila ako, mahihirapan at kakabahan ako doon. Kasi wala akong madadaingan kapag may problema ako. Mahal na mahal ka namin, anak. Kaya ka namin pinagmamalasakitan. At yun din ang dahilan. Kaya lahat ginagawa namin upang huwag kang maligaw ng landas. Nauunawaan ko na po yun ngayon. Salamat naman, anak. Di kung ganon, hindi ka nagsisisi na dito ka lang nag-aaral sa probinsya. Hindi po. Bakit naman po ako magsisisi? Dito, kasama ko kayo. At yun po ang mas gusto ko. Nixon, kailangan pakasalan mo na ako. Lumalaki ng tiyan ko. Sigurado kapag nalaman ito ng parents ko, tatakol nila ako. Dahil sa bukod sa hindi ako makakatapos ng pag-aaral ko, buntis pa ako. Sira ka pala eh. Paano tayo pakakasal? Pareho tayong wala pang trabaho. Kaya nga, asa lang tayo sa perang pinadadala ng parents natin, di ba? Uy, paano na lang pala ako? Magiging dalagang ina, ganun? Magkasama naman tayo ah. Ngayon, kung hindi ka makakatagal, di umuwi ka na sa inyo. Uuwi na rin ako sa amin. Ano ko ba naman, Nixon? Hindi naman ganito usapan natin, ah. Pangako mo, hindi mo ako pababayaan. Tumigil ka naman. Sapakan na kita eh. Talaga, anak? Yun ang sinabi ng professor mo? Opo, Inay. Ipapasok daw po niya ako sa company na best friend niya. Kaya nga ho, excited na ako makagraduate eh.
Kasi makakapagtrabaho na ako agad. Ako, salamat naman. Dininig ng Diyos ang dalangin namin para sa iyo. Ang mapaayos ang buhay mo. At kapag may trabaho na ako, Nay, makakaluwag na po tayo. Ay, siya nga pala. May sasabihin ako. Ano po yun, Inay? Si Danilo, patay na. Huh? Bakit po namatay si Mang Danilo? Inatak sa puso. Matapos makita yung kababata mong si Nanette. Si Nanette? Oo. Makalipas ang ilang taon, umuwi din siya dito sa probinsya. Bakit po inatake si Mang Danilo nang makita siya? Nakikiramay ako, Nanette. Chin, salamat. Kakabigla naman ang pagpanaw ng tatay mo. Paano hindi niya na kayang makita po na bata ang dala ko dito? Sa halip na diploma, kaya yun inatake siya. Ako, yun palang dahilan. Hindi ka nakatapos ng pag-aaral. Oo. Ginamit ko sa panganganak yung pinapadala niyang pera. Sama ako, no? Parang ako yung pumatay sa sarili kong magulang. Nasaan ang ama ng baby mo? Kasama mo ba? Hindi, walay na kami. Responsable kasi. Wala ang kwenta yun. Palagi niya ako sinasaktan. Nalulungkot ako sa sinapit mo. Buti na lang hindi ka nakinig sa akin. Hindi mo ako sinunod, kaya hindi ka napahamak. Dahil nauunawaan ko na hindi pagmamalupit ang pagdidisiplina sa akin ni na Inay at Itay. Sa kanyang panahon, malaking tulong ang social media. Pinadadali nito ang kalakalan at komunikasyon. Ngunit marami din ang napapahamak dahil dito. Narito po ang naging karanasan ni Vina sa ating dulang sa kanyang panahon. Oo, Karen. Pinadalhan pa nga niya ako ng load para daw lagi kaming magkausap. Aba, galante palang kachat mo. Nakita mo na ba siya? Oo, at ang gwapo niya. Para siyang Phil-Am. Ay, yun nga pala sabi niya sa akin, Phil-Am siya. Pinakita niya sa akin yung picture ng bahay niya. Ang laki at ang ganda ng bahay niya. Uy, maganda talaga kung totoo. Kasi may kaibigan ako sa probinsya noon na ang napangasawa niya, foreigner. Nasa abroad na nga siya ngayon at nakakapagpadala na sa family niya. Wow! Ang galing naman. Sana all. Sana ako rin maging ganun. Sana nga. Pero dahil bagong kakilala mo lang yan, naku, mag-iingat ka pa rin, Vina. Heto ang sweldo mo, Bina. Ho? Pero Ate Feli, bali lang po ang... In-advance ko na. Para maibigay mo yung kailangan ng mga kapatid mo sa probinsya. Salamat po, Ate Feli. Talaga po kasi kailangan ng kapatid ko ng pera para sa graduation niya. O dalhan mo na rin sila ng delata at chocolate. Ay, Kuya? Hindi naman namin mauubos ang padala ng mga anak namin. Kaysa sa masira, di itulong na namin sa iba. Matutuwa pa ang Diyos sa amin. Maraming salamat po, Ate Feli, Kuya Marlon. Ang bait niyo po talaga. Mabait ka rin naman kasi. At dapat pa,
Nagtatrabaho ka kahit wala kami. Tiyak po magugustuhan ng mga kapatid ko ang mga ipadadala ninyo. Ay sana lang, pag nagtagumpay na ang mga kapatid mo, hindi nila makalimutan ang mga pagsisikap mo para sa kanila. O siya, sige. Lumakad ka na. Mag-ingat ka, ha? At bumalik ka rin na maaga dito sa Makalawa. Salamat pinayagan ka ni Mang Marlon at Aling Feli na sumamang mamasyal sa akin dito sa Park Pina. Mabait at maunawain sila, Edong. Isa pa, day off ko naman eh. At saka, may sasabihin din ako sa'yo. Ano yun? Sasagutin mo na ako? Pasensya na ha. Pero hindi yun. Ha? Ano yun? Edong, sana iba na lang ang ligawan mo. Pina, Minobyo na kasi ako eh. Si Justin. Justin? Yung kachat mo na may lahing Amerikano? Paano mo nalaman? Nasabi sa akin ni Karen. Babaeng yun talaga? Huwag ka sanang mainis sa kanya. Nagtanong lang kasi kung sino pang ibang manliligaw mo. At nabanggit nga niya yun. At sinagot mo na pala siya. Oo, 1 buwan na kami. Hindi naman sa nakikialam ako pero hindi mo pa kilala ng lubusan ng lalaking yun. Gwapo at mabait si Justin. Mayaman pa. Sa kanya, makakaahon ako sa hirap. Mapagtatapos ka pa yung mga kapatid ko. Hindi ka nakatitiyak na mangyayari yun. Na talagang gagawin niya. Alam mo, sinasabi mo lang yan dahil binasted kita. Vina. Pwede ba? Huwag mong sirain ang pag-asa ko. At kung gusto mong wag akong tuluyang magalit sa'yo, huwag mo nang pipintasan pa ang nobyo ko. Ano? Nakikipag-break ka na sa akin, Justin? Pero bakit? Ano bang kasalanan ko? Wala, Vina. Basta naramdaman ko na lang na hindi na kita mahal. Ano? Ganun lang? Sama mo naman. Matapos mo makita pati nakaluluwa ko, iiwan mo na lang ako. Pero, maaari pa namang maging tayo dahil mahal naman kita talaga. Ganun naman pala eh. Bakit iiwan mo ko? O sige, sasabihin ko na sa iyo ang totoo, Vina. Hindi ako mayaman. Huh? Kaya gusto ko maginhawang buhay. Pwede naman mangyari yun kung magsisikap tayo. Hindi tayo siguradong matutupad yon. Pero kung gagawin mong sasabihin ko, giginhawa na tayo. Magiging magkasama pa tayo habang buhay. Anong ibig mong sabihin, Justin? Sabi mo may problema si Vina? Ano yun? Hindi ko alam, Marlon. Kasi, hindi naman niya inamin yun nang kausapin ko siya. Pero halata ako sa mga kilos niya. Meron siyang problema. Sa loob ng 5 taong panilbihan ni Vina sa atin, naging tapat siya. Lahat ng problema niya, sinasabi niya. Bakit ngayon ganito siya? Kaya nga nagtataka rin ako. Hindi kaya dahil kay Edong? Baka nagkagalit sila. Hindi niya nobyo si Edong. Sabi nga niya, binasa niya yun. Kung ganon, ano problema niya? Ano? Yun ang gusto ni Justin? Oo, Karen. At gusto niya sa Makalawa na namin gawin. Ang sama pala talaga ng taong yun. Ay, tama kami ni Edong. Nang sabihin namin na mag-iingat ka sa kanya. Naguguluhan ako. Ha? Hindi ko alam kung anong gagawin ko. Naku, huwag kang maguluhan. Kung ano yung tama, yun yung sundin mo. At hindi ang walang hiyang yun. Sabi ko nga sa kanya ayoko eh. Pero nagbanta siya. Anong nagbanta?
Ikakalat daw niya yung mga hubad kong picture. Kapag hindi ko sinunod yung gusto niya. Naman, dapat hindi ka nagbibigay ng nude photo. Lalo na, hindi mo naman siya asawa. Mali nga ako eh. Ay, sus. Nabola niya ako sa mga pangako niya. Pati na sa 2 beses na pagpapadala niya sa akin ng load. Ngayon, parang napasubo na ako dito. Mukhang napakahalaga na sasabihin mo, Vina. Sobra kang seryoso. Oo nga. Tsaka parang naiiyak ka pa. Ano ba yun? Ate Feli, Kuya Marlon, patawad po. Ah, Dahil sa ginawa ko, nailagay ko tuloy kayo sa panganib. Ay, Diyos ko, ano ba? bakit ka nagsalita ng ganyan? Ano ba ang ginawa mo? Ang tagal mo namang dumating, Vina. Akala ko hindi mo na ako sisiputin dito sa motel. Kaya ilang beses kitang tinext. Hindi pwedeng hindi ako sumipot. Dahil binabantaan mo ko na ikakalat mo yung mga hubad ko larawan. Pati yung mga pinagawa mo sa akin sa internet. Buti naman naalala mo. Talagang kung hindi ka pa dumating, gagawin ko ng banta ko. Walang niya ka. Nagsisisi ako na nagtiwala ako sa'yo. Tama na nga yan, drama yan. Mahal mo naman ako, di ba? Kaya dapat, sundin mo ang gusto ko. Hindi na kita mahal. Nawala ng pagmamahal ko sa'yo dahil sa sama ng pagkatao mo. Wala na akong pakialam kung ayaw mo na sa akin. Basta ang importante, ginawa mo ang iniutos ko. O ano? Asan ang pera at alahas ng mga amo mo na ipinakuha ko? Bigay mo na sa akin. Wala akong ibibigay sa'yo. Hayop ka! Ano? Ulitin mo nga ang sinabi mo. Hindi ko ginawa ang utos mo. At huwag kang magkakamali. Saktan ako. Kasama ko ngayon ang mga pulis na huhuli sa'yo. Ngayong nakakulong na ang Justin na yon, wala ka ng katatakutan pa, Vina. Salamat na lang hindi mo siya sinunod. Hindi po kaya ng budhi ko ang gusto niya, ate. Kaya nagtapat po ako sa inyo. Patawad po. Sana po, huwag niyo akong palisin dito. Sino naman yung nagsabing gagawin namin yan? Kuya Marlon, Gusto namin ang trabaho mo, ang ugali mo, at ang pagiging matapat mo. Kaya mananatili ka dito sa amin. maraming salamat po, Ate Feli. Kuya Marlon. At hindi lang yon. Pag-aaralin ka rin namin ng vocational course. Oo. Upang sa gano'n magkaroon ka rin ng isang magandang kinabukasan. Ang bait talaga ng mga amo mo, Vina. Tama ka, Karen. Kaya nga lalo kong pinagbubuti ang trabaho ko sa kanila. Mapalad din naman sila sa'yo dahil masipag at tapat ka. Salamat sa papuri, Edo. At salamat din dahil hindi ka nagalit sa akin. Nagsabi ka lang naman ng totoo. Ano nga palang meron? At inimbita mo kami dito sa inyo. Gusto ko kasing mag-celebrate tayo. Bakit? Sa abroad na ako magtatrabaho at bukas nang alis ko. Ha? Talaga? Mm. Ang galing naman. Gusto kong mas makaipon, Bina, at maiayos ang buhay ko habang binata pa ako. Tama yan. Sana kapag nasa abroad na ako, mamiss mo ko at matuklasan mo na mahal mo rin ako. Ha? Tingnan natin. Pero sa ngayon, aabutin ko muna ang mga pangarap ko.
Sa kanyang panahon, walang taong hindi nakararanas ng pagsubok, kahit na yung mga relihiyoso ay nararanasan din ito. Mga kaibigan, narito po ang naging karanasan ni El Rey sa ating dunang sa kanyang panahon. Lorna, hindi ka pa ba tapos? Baka malate na tayo. Dapat bago umawit ang choir, nasa church na tayo. Para makasabay tayo sa pag-awit, maging sa prayer. Oo, tapos na to. Ito na mga asawa ko, maaga pa naman eh. Bakit pa kasi ang tagal mo? Inayos ko pa itong mga dala mo kagabi. Yung para sa mga nasunugan, Oo. nalilingapin ng church. Oo, para maibigay na rin natin ang mga ito ngayon. Mabuti naalala mo. Sobrang pagod ko kagabi, kaya nakalimutan ko na mga yan. O tayo na, para hindi tayo malate. Salamat naman at pinasyalan mo ako uli dito sa bahay, El Rey. Oo, Kuya Rico. Malungkot ka. Ano problema? Inom tayo, Kuya. Ha? May dala akong alak dito. Tingnan mo to. Pareho tayong hindi mahilig sa alak, di ba? Ba't nagdala ka niya? Pwede mo naman sabihin ang problema ng hindi lasing. Kuya, bakit ganon? Bakit nangyari sa akin to? Bakit ako pa? Teka, sandali. Ano ba talaga ang problema mo? Sinunod kong payo mo. Nagpa-check up ako sa doktor pero hindi alam mo yun ni Lorna. At lumabas ng resulta. Anong resulta? Kuya, baog ako. Ano? Kaya pala sa loob ng 10 years namin pagsasama ni Lorna, hindi siya nagbuntis. Dahil isa akong inutil. El Rey, Kuya, teka. Magpakatatag ka, ha? Huwag mong isiping inutil ka. Wala ka lang kakayahang magkaanak. Pero may silbi ka pa rin. Tandaan mo yan. Oh, magmerienda po muna kayo, Nay. Salamat, Lorna. Ay, pasensya na kung naabala kita, ha? Oh, hindi po, Nay. Tapos na po ako maglaba nang dumating kayo. Buti nga po dumating kayo nang wala pa si El Rey. Mas makakapag-usap tayo. Tinawagan ako ni Rico. Pasyalan ko raw kayo at kumustahin. Tama naman na papunta ako rito. Mukhang may problema kayo, ah. Si El Rey po. Natuto ng maglasing. At may pagkakataon din po na napapabayaan niyang kanyang trabaho dahil dun. Ano? Bakit nagkaganon ng anak ko? Tinatanong ko nga po eh. Pero ayaw niya sabihin ay. Kausapin niyo naman po siya. Baka po sa inyo magtapat siya. hindi pala sinabi sa inyo ni Kuya. Ang sabi niya, pasyalan ko kayo at kumustahin. Pag ano ng kuya mo, alam ko na. May problema kung ibig niya sa iyo ko itanong. Ngayon, sabihin mo anak, ano ba problema? Bakit pati paglalasing, pinasok mo? Nay, hindi ko kayo maaaring bigyan ng apo. Dahil baog ako. Yun ang sabi ng doktor nang magpatingin ako. Ano? Nay, bakit ako pa? Marami namang mga masasamang tao dyan. Bakit ako pang binigyan ng Diyos ng ganitong kapansanan? Huwag mo sisihin ng Diyos sa nangyari sa iyo, anak.
Naniniwala ako. May mabuti siyang dahilan. Mabuti ba yung pahirapan ng loob ko? Pagsubok lang yan sa iyo, anak. Sinusubok niya ang tibay na yung pananampalataya sa kanya. Alam na ba ito ni Lorna? Hindi ko alam kung paano ko sasabihin sa kanya. Nag-aalala kung baka hindi niya matanggap at iwan niya ako. Hindi ganun kababaw ang pagmamahal ko sa'yo, Henry. Lorna, Sumampa ako sa harap ng Diyos na makakasama mo ko sa hirap at ginhawa hanggang wakas. At handa akong tuparin yun. salamat. Salamat, Lorna. Ay paraan naman upang magkaroon tayo ng matatawag na anak. Magiging masaya pa rin tayo. Masaya ako at nauunawaan ka ni Lorna. Ikaw lang eh. Natakot ka kaagad at pinanghinaan ng loob. Oo nga, kuya. Kaya nga humingi ako ng tawad sa Diyos dahil sa mga nagawat na sabi ko. Pwede naman kayo mag-ampon. Kung talagang ibig niyo magkaanak. Ginawa na namin yon, kuya. Nagpunta kami sa isang bahay ampunan at may napili na kami para ampunin. Ang bilis niyo, ha? Sabik na kaming maging mama at papa, kuya. Tama ng 10 years na hinintay namin. Ano napili niyo? Babae o lalaki? Lalaki, kuya. 6 years old na siya. Bakit malaki napili niyo? Nakita niya kami, kuya. At nang malaman niyang naghahanap kami ng aampunin, nakiusap siya na siya na lang ang kunin namin. Magpapakabait daw siya. Kaya naawa na kami. Siyang napili namin. Pumapasok na pala sa school si Mark, Lorna. Nung nasa bahay ampunan po siya, grade 1 na siya, Nay. Kaya itunuloy na po namin dito ang pag-aaral niya. Mukha siyang mabaita at magalang. Nagmano nga siya agad nang malaman niya nanay ako ni El Rey. Tama po kayo. At tinutulungan din po niya ako sa mga gawain dito sa bahay. Oh, Ay, may nag-text yata sa cellphone mo. opo. Ang pinsan ko pong si Lulu, gusto niya magkita kami. Ikaw pala si Angie, ang kaibigan ng pinsan kong si Lulu. Oo, Lorna. Dalaga pa lang kami, magkaibigan na kami. Bakit mo gustong ipaampun ng dalawa mong anak? Malapit na akong mamatay. Ha? Cancer sa utak yung sakit ko. Gusto ko, bago ako mawala, maiwan ko ang aking mga anak sa mga mabubuting kamay. Wala ba kayong mga kamag-anak ng asawa mo? Uli lang lubos kami nang namaya pa akong asawa. Pareho kaming walang kapatid. Kaya wala kayong aalalahanin sa pag-ampon sa mga anak ko. Ang pakiusap ko lang, pareho nyo silang ampunin. Huwag niyong maghihiwalayin ang magkapatid. Ano? May dalawa na naman kayong ampon? Oo, Kuya Rico. Isang 4 years old at isang 2. Uli lang lubos na sila at kaibigan ng pinsan kong nanay nila. Bago siya namatay, nakiusap siya na ampunin at huwag paghiwalayin ng mga anak niya. Kaya inampun namin. Pero baka mahirapan kayo. Hindi madaling magpalaki ng 3 bata nang sabay-sabay, ha? Kuya, Malaking pagod at gastos yun. pareho naman kami may pinagkakita ni Lorna. Oo nga naman, Kuya. Magsisikap kami para makayanan namin.
po sabi ng doktor? Ano na po nag-ininay? Ligtas ng nanay niyo, Mark. Kaya lang dahil sa pagkaka-stroke niya, mahabang panahon siyang gagamutin upang bumalik siya sa dati. Kawawa naman si inay. Malaking gastusin yun, anak. Nag-aaral pa naman ang dalawa mong kapatid. Wala na pong problema doon, Tay. Nag-usap na po kami magkakapatid. Sabi ko sa kanila, dahil sa pagkaka-stroke ni inay, kailangan nilang mag-working student para hindi niya na problemahin ang pag-aaral nila. At pumayag po sila. At ako naman po, tutulong din sa inyo sa mga gastusin. Nahihiya ako sa inyo. Huwag po kayong mahiya, Tay. Handa po kaming tulungan kayo. Dahil isang pamilya po tayo. At mahal namin kayo ni inay. Salamat sa inyo, mga anak. Mapalad kami ng nanay niyo. Dahil hindi lang kayo mababait ng mga anak, kundi mga maunawain at mapagmahal pa. Happy wedding anniversary po, Nay. Tay. Salamat, anak. Salamat. Salamat, anak. Ang mga kapatid mo, nasaan? Nasa kitchen po. Busy sa pag-aayos ng celebration para mamaya. Nag-abala pa kayo. Inay, ginawa po namin ito dahil mahal namin kayo ni Itay. At gusto po namin kayong pasalamatan dahil sa pagmamahal at pagkalinga nyo sa aming tatlo. Dahil sa inyo, nagkaroon kami ng maligayang pamilya at ng magandang kinabukasan. Maraming salamat po sa inyo. Nagpapasalamat din kami sa inyo dahil napaligayan niyo kami. Lalo na ako. Tay. Naranasan kong maging ama sa inyong tatlo. Ang aking kapansanan ay nagbunga ng kaligayahan sa bandang huli. Sa kanyang panahon. Kung minsan, nagwawakas ang isang pagdurusa sa pamamagitan ng isang mapait na pangyayari. Ito po ang naging karanasan ni Imelda sa ating dulang sa kanyang panahon. Naku, Imelda, totoong sinasabi ko. Kitang-kita namin ng asawa ko na pumasok sa motel sina Robert at yung babae niya. Maraming salamat sa impormasyon, Luming. Yun lang sasabihin mo? Wala kang gagawin? Naman, Imelda. Maraming beses ka nang niloko ng asawa mo. At maraming beses ko na rin siyang kinausap para magbago. Pero walang nangyari. Eh di hiwalayan mo na yung walang yang yun. Para hindi na masaktan pang damdamin mo. Hindi ko magagawa yun, Luming. May anak kami. At mahal na mahal ko si Robert. Kaya titiisin mo na lang yung mga ginagawa niya. Lumin naman. Di na uso ngayon ng martir. Jordan, salamat sa pagbabalik mo sa napulot mong pera ng Kuya Robert mo, ha? Tiyak na nakalimutan niya kung saan niya naiwan yan. Kaya hindi siya naghanap dito kanina. Oo nga eh. Pero Chuck, hinahanap niya na ito. Ibibigay ko na lamang sa kanya mamaya. Bakit pa, ate? Ikaw naman ang gumagastos dito. Wala siyang ibinibigay sa'yo. Lahat ng kita niya, inuubos niya lang sa sarili niya at sa pambababae. Mali na gantihan natin ng masama ang hindi tamang ginagawa sa atin ng ating kapwa. Alam ko yun. Pero hirap ka na, ate. Nahihiya nga ako sa'yo eh. Dahil bukod sa pag-aaral ko, pasan mo pa lahat ng gastusin ng pamilya mo. Tapos sa gagawa pang sakta ni Bayaw ang damdamin mo. Minsan tuloy, gusto ko na siyang kumprontahin eh. Huwag mong gagawin yun, Jordan. Baka magkasakitan kayo. Pero ate... Hayaan mo na lang ako. Kaya ko ito. At saka naniniwala ako na magbabago rin si Robert. Tungkol naman doon sa pag-aaral mo, huwag mong alalahanin ang pagtulong ko sa'yo. Masaya ako sa ginagawa ko. Na
nagagampanan ko ang tungkulin ko bilang ate mo. Maraming salamat, Ate Imelda. Promise, pag nakatapos ako, tutulungan din kita sa pagpapaaral sa pamangkin ko. Melda, pupunta rito mga barkada ko mamaya. Magiinuman kami. Magluto ka ng mga masasarap na pulutan, ha? Mamili ka. Pwede ba mamayang konti na lang, Robert? Inaanto kasi ako eh. Napuyat ako sa tinapos kong trabaho kagabi. Baka gahuling ka sa panahon. At saka nga pala, wala akong pera, Robert. Binayaran ko na kasi yung bahay, yung ilaw, tsaka yung tubig natin. May pera ako. Pero ibili mo ito lahat, ha? Ayoko nang titipirin mo kami. Kuhan, pwede ba akong kumuha rito para sa mga kailangan natin dito sa bahay? Nakakabwisit ka naman eh. Sinabi ko na ayoko nang titipirin mo kami. Bahala ka na sa mga kailangan nyo rito. Sige na, lumakad ka na. Saan ka mo nagpunta ang mami mo, Cindy? Mamimili po, Tito Jordan. Mamimili. Opo, narinig ko po. Inutusan siya ni Papa na mamili ng pampulutan nila ng barkada niya. Sigurado na may inuman na naman dito mamaya. Yun nga pong sabi ni Papa kay Mama. Naawa nga po ako kay Mama, Tito Jordan. Bakit? Ano na naman ginawa ng papa mo? Kasi kahit inaantok si Mama, may nadali siya ni Papa. Sinigawan pa po. May tumatawag sa cellphone ko. Sandali lang, Cindy, ah. Hello? Ako nga po. Sino po sila? Mga polis? Bakit po? Ano po? Si ate na aksidente? Pumayang na putulin nila mga binti ko, Robert! Jordan! Ate, yun lang ang paraan para mailigtas ka sa panganib. Totoo sinabi ng kapatid mo. Masyado na pinsala ang binti mo dahil sa pagkabundol sa iyo ng truck. Paano na ngayon ito? Lumpo na ako! Paano ba ako magtatrabaho? Huwag kang mawalan ng pag-asa, ate. Binti lang naman ang nawala sa iyo eh. May mga kamay ka pa, isip at mga mata. Huwag kang mag-alala. Tutulungan ka namin. Nalumpo pa lang misis mo, Robert, dahil sa nangyaring aksidente sa kanya. Oo, Martin. At yung kotse naman niya, pinagbili na. Kawawa naman si Melda. Paano ngayon yan? Hindi na siya nakakapagtrabaho. Nagtatrabaho pa rin. Sa bahay nga lang na ginagawa ang office work niya. Buti, pumayag ang boss niya. Oo. Mabait naman yung boss nila eh. Naintindihan siya. At saka maganda ang record sa kanila ng misis ko. Kaya hindi nila basta maaaliw niya. Pati nga si Jordan, yung kapatid niyang bunso. Oo. Naipasok na niya sa trabaho. Kahit graduating pa lang. Aba, ayos ah. Kaya lang eh. Kaya lang ano? Naiinis ako eh. Oh, bakit naman? Malaki na ang pagkukulang sa akin ni Imelda. Hindi na niya ako naasikaso. Di tulad noon. Pati na mga gamit ko. Dapat, unawain mo na lang yun. Masanay ka na. Lumpo na siya. Ewan ko. Parang hindi ako masasanay ng ganito. Anong ibig mo sabihin, Robert? Robert, bakit may mga maletang nakalabas dito? Diyan ko nilagay lahat ng damit at gamit ko. Pero bakit? Hindi pa ba malinaw sa'yo? Aalis na ako. Robert, Maghihiwalay na tayo. Robert, bakit? Bakit naman? Minahal naman kita, pinagsilbihan kita. Noon yun. Nung hindi ka pa lumpo.
Pero ngayon, ang laki na ng pagkukulang mo sa akin. At hindi ko na matitiis yun. Pero ang pambababae mo, ang pagpapabaya mo sa amin, at ang pananakit mo sa damdamin ko, lahat yun natiis ko! Huwag mo akong sumbatan. Hindi ko naman sinabi magtiis ka. Pakiusap, Robert, pakiusap. Huwag mo akong iiwan. Kailangan ka namin ni Cindy. Maawa ka. Huwag hilahin ang damit ko. Robert! Hindi ko na kayang makisama pa sa'yo. Robert! Tanggapin mo na lang yun. Papa, wag ka pong umalis. Please po. Papa po, umiiwan ni Mama. Tumigil ka, Cindy, ha? Dahil kahit ikaw, hindi mo mapagbabago ang pasya ko. Napakawalang yan ang lalaking yun. Dahil ba sa lumpo ka na, iniwang ka? Ay, hindi man lang naawa sa'yo. Ganon kung tutuusin siya ang dahilan kaya ka na-aksidente. Napakasakit, Luming. Ginawa ko para manatiling buo yung pamilya namin. Para huwag niya akong iwan. Pero nabigo pa rin ako. Imelda, magpakatatag ka. Alalahanin mo na andyan pa si Cindy na nangangailangan sa'yo. Luming. Isipin mo na lang na baka paraan ito ng Diyos para matapos na yung pagdurusa mo kay Robert. Ate, nakita ko kanina si Aling Lolaine. Binayaran ko ng bahay, ilaw at tubig natin sa kanya. Ay, ganun ba? Kaya pala hindi siya nagpunta ngayon para singilin ako, Pie. Jordan, salamat, ha? Tinupad mo ang pangako mo. Natutulungan mo ako. Pag nakatapos ka na. Malaki ang utang na loob ko sa'yo, ate. Kaya naman gusto kong tumanaw at mapasaya ka. Ay, ang bait naman ang kapatid ko. Mas mabait ang ate ko. Dahil sa pagtulong mo, mas napaghahandaan ko ang kinabukasan ng pamangkin mo. Ma, gift po yun sa akin ng office. Oh. Dahil ako ang naging Employee of the Year. Wow. Kaya wala tayong gagastusin sa bakasyon natin sa Palawan. Eh, ilang araw ba tayo doon? 3 days po. Eh, anak, kaya lang baka mahirapan ka sa akin. Alam mo naman. Ay, hindi po, Ma. May sasakyan tayong magagamit. Sagot din ng office. Sinabi ko kasi sa kanila na lumpo kayo. Pero gusto kong kayong kasama ko sa aking bakasyon. Oh, anong sabi ng boss mo? Humanga po sila sa akin. Mabuting anak daw po ako. Hindi ko kayo nakakalimutan. Totoo naman yun eh. Kayo ng Tito Jordan mo ang dahilan. Kaya naging masaya ko. Kahit na iniwan tayo ng papa mo. Ay, nakita ko nga po pala kanina si Mang Martin, Ma. Yung kaibigan ni Papa. Oh, ano May raw? sinabi po siya sa akin eh. Na ano? Nasa ospital daw po si Papa. At malala ang sakit. Nangangailangan daw po ng tulong. Eh, ano Ma? Tutulungan po ba natin siya? Oo naman, anak. Tatay mo pa rin siya sa kabila ng lahat. Asawa ko pa rin. At dahil biniyayaan tayo ng Diyos, huwag natin ipagkait ang ating tulong sa ating kapwa. Lalo na sa iyong ama. Sa kanyang panahon, nakalulungkot mang sabihin, may mga pagkakataon na ang mga nasa katungkulan ang nagiging problema ng bayan. Ito ang naging karanasan ni Minyong sa ating dunang sa kanyang panahon. Ang sarap po nitong binili niyong lechon, Nay. Dahan-dahan ka ng pagkain mo, Dexter, ha? Baka mabulunan ka. Dala yan ng tatay mo. Talaga, Tay? Ano pang okasyon? Walang okasyon, Dexter.
May nagregalo lang sa akin. Alam mo na, nagpapalakas dahil may hinihinging pabor. At pinagbigyan mo naman, Minyong. Dahil hindi pa. Hihintayin ko pang isa pang ibibigay niya. Ay, sigurado, pera yun. Natural. Mababawi rin naman niya yun sa bubuksan niyang business dito sa lugar natin. Kaya dapat lang na kumita rin ako, ha? Pero bawal yun, Minyong. Lalo na ikaw ang chairman ng barangay natin. Lydia, ako nagpapatupad ng batas dito. Isa pa, maraming gumagawa nito. Kaya hindi ka dapat mag-alala. Lilinisin ko po ang bodega natin Tay. Oo, sabi Dexter At ngayon na. Bakit po? Para ka namang bago ng bago. Di ba bumagyo? At mamimigay sina mayor ng mga donasyon sa mga napinsala ng bagyo dito sa atin. At dito niyo po ilalagay uli sa bodega natin ang mga rasyon? Natural. Para makapili ako ng para sa atin. Pero Itay, kawawa naman po yung mga hindi na naman mabibigyan dahil sa maraming kukunin ninyong rasyon. Huwag mo silang intindihin. Ako ang sundin mo. Bilisan mo na! Good morning po, Mang Melo. Hey, good morning din, Bonbon. Anak, Po, ikuha mo nga ng ginawa kong biko si Mang Melo. opo, Nay. Oh, Mang Melo, napasyalo kayo. Mangyari, may babalita ako sa'yo, Narda. Ano po yun? May foundation daw na mamimigay dito ng donasyon bukas. Kaya dapat, maganda tayo. Maganda ho. Tapos, marami na namang hindi makakakuha. Dahil ho kay Kapitan Minyo mapupunta yung mga magagandang donasyon. Tulad nung nagbigay dito si na Mayor. Tingin ko naman hindi na mangyayari yun. Dahil sa atin mismo ibibigay ng foundation ang kanilang tulong. Babantayan lang ng mga tauhan ni Chairman ang kanilang pamimigay. Mabuti naman po kung totoo yun. Kasi naman nakakasama po ng loob yung napinsala ka na nga ng bagyo, nahirapan ka pa sa pagpila para sa donasyon, tapos hindi ka naman pala mabibigyan. Alam naman natin kung bakit nangyari yun. Dahil sa swapan at korap na si Kapitan Minyong. Buisit talaga! Buisit! Minyong! Bakit ka ba nagdadabo? Naiinis ako, Lydia! Bakit? Kanino ka ba nagagalit? Sa mga nagtsutsu doon sa foundation na nagpunta rito. Sila ang dahilan. Kaya wala akong napakinabangan sa mga donasyon nila. O, pag nalaman ko lang kung sino yung mga nagtsutsu na yun, bubugbugin ko talaga. Sobra ka naman. Mali ka na nga sa ginagawa mo, mambubugbog ka pa. Huwag kang makialam. Para sa atin itong ginagawa ko. Hindi kita inutusan kahit kailan na gumawa ng masama. Para mabuhay lang tayo. Akala ko nga kaya mo hinangad na maging barangay chairman, para makapaglingkod. Pero hindi ganun ang nakikita ko sa'yo Naglilingkod din ako. Pero sa ginagawa ko, dapat makinabang din ako. Malit lang naman yung kinukuha ko Hindi katulad ng mga ibang opisyal sa pamahalaan na mas malaki ang kinukuha. Minyong, hindi mo sila dapat tularan. Ang sundin mo ay yung tama, yung matuwid. Dahil yun ang nakalulugod sa Diyos. Mano po, Inay? Kawaan ka ng Diyos, anak. Maaga kaya tang umuwi ngayon. Wala ka bang overtime? Wala po. Inay, maganda po yung halaman na nasa labas ng bahay natin Mahal ang ganong halaman. Binili niyo po ba? Hindi. Dala yan ng tatay mo. Tulad ng dati, regalo yun sa kanya ng isang humingi ng pabor sa kanya. Si Itay talaga. Kailan kaya siya magbabago? Nahihiya na po ako sa mga kaibigan ko dahil sa mga ginagawa niya. Huwag tayong mawala ng pag-asa, anak. Patuloy nating ipakiusap sa Diyos na baguhin niyang iyong ama.
Ito pong bayad ko sa kapit gatas, Mang Melo. Oh, salamat, Bonbon. Ito naman ang sukli mo. Ay, sobra pa yung sukli niyo, oh. So, Opo, ito po. ay, salamat ha. Mabait ka talagang bata. Ay, bata! Sige na. Bakit po, Kapitan? Tatanong ka ba? Uy, ba't? Bakit niyo naman po kami naturuan? Bakit mo sinirang halaman namin sa labas ng bahay? Ha? Hindi po, hindi ko po yung ginawa. Sinungaling ka! Ha? Kapitan, ha? Huwag naman. Nasasaktan ng bata. Bata lang na walang takot sa akin na maaaring gumawa nun. At ikaw yon. Dahil nakita kita, malapit sa lugar namin kanina umaga. Halika! Halika! Kapitan! Halika! Kapitan! Nasasaktan po ako! Maawa kayo sa bata. Saan niyo siya dadalhin? Hoy, Melo! Huwag kang makialam, ha? Kung ayaw mong madamay sa galit ko. Pero hindi siya sumira sa halaman niyo. Sige, Do. Narda! Narda, buksan mo itong pinto. Dali! Narda! Narda, Mang Melo, bakit po? Ano po nangyari? si Bonbon mo, binubugbog din kapitan. Ay, bakit? Pinagbintangan niya si Bonbon na sumira sa kanyang halaman. Sinabi ko naman si Gido ang sumira, pero hindi siya naniwala. At sinaktan pa rin niyang bata. Ako, Diyos ko. Kawawa naman ang Halika na. anak ko. Dali. Samahan niyo ako, Mang Melo. Oo. Tumawag tayo ng mga pulis para mapigil si Chairman. Ayaw mo talaga umamin? Ha? Ayaw mo? Ha? Hindi po talaga ako sumira sa halaman niyo. Sinungaling! Oh, ha? Chairman, tama na. Ha? Walang kasalanan ng anak ko. Puro na siya basa. Bawa kayo sa kanya. Tama na. Hoy, Nada, huwag kang makialam dito, ha? Kung ayaw mong masaktan din. Kinukonsinti mo ang anak mo, eh. Kaya lumalaking gago at walang respeto. Wala kayong katibayan ng anak ko sumira sa halaman nyo. May nakakita na hindi siya ang gumawa noon. At gusto mo talaga masaktan, ha? Mga pulis! Mga bata! Huluin ang abusadong kapitan na yan! Hindi! Huwag! Magandang araw, Narda. Maaari bang tumuloy? Bakit ka na pa rito, Aling Lydia? Gusto kitang makausap, Narda. Gusto kong mag-alok ng tulong para kay Bonbon. Para ano? Para iurong ko ang kaso labang kay Kapitan? Salamat na lang. Pero may foundation na tutulong sa akin sa pagpapagamot kay Bonbon ko. Alam kong mali ang asawa ko sa pagbibintang at pananakit sa anak mo. Talagang mali. Dahil hindi si Bonbon ko sumira sa mga halaman nyo, kundi si Gido na kapitbahay yung adik. Pero hindi nakinig si Chairman sa anak ko. Pati na rin sa paliwanag ni Mang Melo. Sinaktan pa rin niya at pilit na pinaamin ang anak ko. Pati ako, tinangka pa rin niyang saktan. Kaya nga humihingi ako ng paumanhin sa'yo sa ginawa ng asawa ko. Nakikiusap ako sa'yo, Narda. Bigyan mo naman ng pagkakataon ng asawa ko para makapagbago siya. Makiusap. May ibibigay ako sa'yo. Magagamit mo ito sa iyong pagdinegosyo. Tama na, Lydia. Hindi mo ako masusuhulan. Maninindigan ako para sa aking anak. Lydia, salamat dumating ka na. Kumusta ka na rito, Minyo? Ayos naman. Hindi nila ako sinaktan. Nakausap mo ba si Nada? Pumayag ba siya? Ha? Hindi, Minyong eh. Lalo pa nga siyang nagalit sa akin nang alukin ko siya ng malaking halaga. Ano? Tuloy ang kaso ko. Malaki ang pinsala ni Bonbon, Minyong. At dahil doon,
doon. Ilang araw siyang mananatili sa ospital. Lydia, ayokong mapahiya sa mga tao. Ayokong maalis sa tungkulin ko. At lalong ayokong makulong. Sana inisip mo yan noon pa. Para hindi mo ginamit ang iyong posisyon sa pagmamalabis. Ngayon wala na akong magagawa para sa iyo. Oh, Diyos ko. Diyos ko. Patawarin mo po ako. Nagsisisi na po ako sa mga kasalanan ko. Pakiusap po, Diyos ko. Tulungan mo po ako.